Ang bawat bata ay may karapatan at tungkulin. Lahat ng tao ay may karapatan. Ang karapatan ay mga bagay na dapat nakukuha ng tao para mabuhay siya ng maayos. Maaaring ito ay tungkol sa edukasyon, kalusugan, kaligtasan, at iba pa. Ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin. Ang tungkulin ay mga bagay na dapat gawin ng isang tao katumbas ng karapatang tinatamasa niya. Ang paggawa ng ating mga tungkulin ay magdudulot ng kabutihan sa sarili at sa iba. Mga karapatan at tungkulin. Karapatan ng batang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Isang masayang pangyayari ang pagsilang ng sanggol. Binibigyan ng magulang ng pangalan ang anak. Iparerehistro siya at dito nagkakaroon ng legal na pagkakakilanlan bilang mamamayang Pilipino ang bata. Tungkulin ng mga batang maging mabuting batang Pilipino. Maraming paraan para maipakita ang pagiging mabuting batang Pilipino. Bumili at gumamit ng mga gawang Pilipino. Gamitin ang ating wika. Ipagmalaking ikaw ay Pilipino. Karapatan ng batang magkaroon ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga. Mahalaga ang pagmamahal at pag-aalaga ng pamilya sa isang bata. Nakatutulong ito para lumaking maayos at mabuti ang bata. Tungkulin ng batang mahalin at igalang ang kapamilya. Mahalagang makinig at sumunod sa mga payo ng magulang. Huwag ding kalimutang magmano o humalik sa kanila. Ang paggamit ng po at opo ay nagpapakita rin ng paggalang. Karapatan ng batang makakain ng masustansyang pagkain at magkaroon ng malusog at aktibong katawan. Kailangang kumain ng masusustansyang pagkain ang bata. Nakatutulong ito para maging malusog at malakas siya. Mas madali ring matuto ang bata kapag hindi siya gutom. Tungkulin ng batang kumain ng tama at panatilihing malinis at malakas ang katawan. Dapat piliin ng bata ang mga pagkaing mabuti sa kalusugan. Umiwas sa mga junk food. Panatilihin ding malinis ang sarili. Dapat maligo araw-araw. Pati na rin ang paghuhugas ng kamay. Alam mo ba, mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Natatanggal ng tubig at sabon ang mga mikrobyong nasa kamay. Pwede kasing magdala ng sakit ang mga ito. Ayon sa World Health Organization or WHO, dapat umabot ng 20 segundo ang pagsabon ng mga kamay bago ito banlawan. Katumbas ito ng 2 beses na pag-awit ng Happy Birthday song. Karapatan ng batang makapag-aral at matuto. Mahalagang makapasok sa paaralan ang bata. Dito siya natututong bumasa, sumulat at magbilang. Natututo rin siyang makisama sa ibang tao. Makatutulong ang mga ito, hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap din. Tungkulin ng batang pumasok araw-araw, mag-aral ng mabuti at makinig sa guro. Dapat maging masipag sa pagpasok ang bata.
makinig sa guro at gawin ang mga takda. Tapusin muna ang mga gawain bago maglaro o manood ng TV. Karapatan ng batang makapaglaro at makapaglibang. Nakatutulong ang paglalaro at paglilibang sa bata para ma-relax siya. Maraming bagay rin ang natututuhan sa paglalaro tulad ng pakikipagkapwa, pakikiisa, paghihintay, pag-iisip at iba pa. Tungkulin ng batang ingatan at itabi ang mga laruan pagkatapos gamitin. Pagkatapos maglaro ay dapat itabi ng bata ang kanyang mga laruan. Hindi agad masisira ang mga laruan kapag iniingatan. Maiiwasan din ang kalat kapag marunong magligpit ang bata. Karapatan ng batang tumira sa payapa, malinis at tahimik na lugar. Ang payapa, malinis at tahimik na lugar ay mahalaga. Nakatutulong ito para lumaking maayos at masaya ang bata. Ligtas kasi siya at malayo sa sakit sa ganitong lugar. Tungkulin ng batang tumulong para manatiling maayos at malinis ang tahanan. Kahit bata pa ay pwedeng tumulong ang bata sa paglilinis sa tahanan. Itabi ang personal na mga gamit, magpakain ng mga alaga, gawin ang mga bagay na kaya nang gawin ng mag-isa. Karapatan ng batang mapagbuti ang kakayahan, galing at talino. Kailangan ng bata ang suporta para mapagbuti ang kakayahan, galing at talino. Nakatutulong sa kanya ang pamilya, paaralan at pamahalaan. Tungkulin ng batang magsanay at pagbutihin pa ang kakayahan, galing at talino. Lalong gagaling ang bata kapag siya'y nagsasanay, kaya dapat magbigay siya ng oras para dito. Karapatan ng batang may pagtanggol laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Mahalagang lumaki ang isang bata nang malayo sa pang-aabuso at panganib ng karahasan. Mahalaga ring maramdaman nilang may magtatanggol sa kanila sa mga bagay na pwedeng makasama sa kanila. Tungkulin ng batang sumunod sa mga batas at tuntunin. Kailangang sumunod ang bata sa mga batas at tuntunin. Magpaalam muna bago lumabas ng bahay. Iwasan ang pakikipag-usap sa di kakilala. Tumawid sa tamang tawiran. Maging maingat lalo kapag nasa labas ng bahay. Iwasang makipag-away o mambuli. Karapatan ng batang malayang makapagsabi ng niloloob. Kahit bata ay may karapatang magsabi ng kanyang niloloob. Mahalagang marinig din ng mga nakatatanda ang ideya ng bata. Tungkulin ng batang maging responsable sa mga salita at gawa. Sa pagsasalita ay dapat maging magalang. Tiyakin din na tama at totoo ang mga sasabihin. Alam mo na ngayon ang iyong mga karapatan. Kailangang maibigay sa iyo ang lahat ng ito. Pwede kang magsabi sa magulang o guro kung may karapatan kang hindi natatamasa. Pero
Huwag mo ring kakalimutan ang iyong mga tungkulin. Gawin mo sana lagi ang mga ito para maging maayos ang inyong buhay.